Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin latest news. Matindi dito, nabulabog na former PRRD, ebidensya nilabas na lahat yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Si Pangulong Duterte po diniklara ayon sa kanilang pagsusuri katulong po ni Congressman Ungab, no, na ito pong 2025 budget ay invalid dahil sa dami po ng blanco. Ngayon lang daw sila nakakita ng budget at batas. Batas po kasi yung GA, General Appropriations Act. Pag pinirmahan na po yan ng Pangulo, batas na. Ngayon lang daw sila nakakita ng budget na batas na ay ano po, no? Panay blanco. So yan mga kababayan, maraming blanco or panay blanco ang sabi, no? So ito mga karibin natin, kunin po natin ang naging reaksyon naman ni President Bongbong Marcos Jr. dito po sa sinasabing blank sheets, no? Diyan sa GAA na yan, sa BICAM mga kababayan, no? Ito po si President Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang reaksyon patungkol po doon sa sinasabi ni former President Duterte. Pakinggan po natin to. Magandang umaga. Good morning, everyone. Yes. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Yan na naman po mga kababayan, sa kasaysayan na naman po ng Pilipinas, no? Nung ano ba yung inaano niya na sa kasaysayan ng Pilipinas din, no? Yung baha, di ba? Yung baha. Sa buong kasaysayan din ng Pilipinas yun, eh. Di ba? Sabi niya. Ito naman ngayon, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pwedeng magkaroon ng blank item, mga kababayan. Pero mamaya, ano tayo ng reaction mamaya, pakinggan muna natin. Hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan. Ayan, sa website daw kayo pumunta mga kababayan. Madali lang pong mag-delete ng mga ano dyan, mga pages, di ba? Madali lang pong i-edit yung mga website na yan, no? Ang sinasabi ni PRRD yung nasa BICAM, mga kababayan. Kaya nga, di ba? Ito naisip ko lang bigla mga karibin natin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong mga insertion. Di ba? Mga insertion. Yung mga hindi na pag-usapan sa lower house, din pag-abot sa upper house, hindi rin. Tapos, nang nag-BICAM na, mga kababayan, doon na po, may mga sinisingit na. Yun po siguro ang sinasabi. No? Na kailangan ng mga blank na yan. Hindi natin ang blank na yan, di ba? But, ito ang mga kababayan, ito po ang nakakagulat. Or hindi na tayo nagugulat dito kasi comparing, no?
comparing former President Duterte and President Bongbong Marcos Jr. In terms of lying, no? Ito ang totoo, President Bongbong Marcos Jr. Gagamitin ko po yung sinasabi mo kaninang in the history of the Philippines, no? Ito rin naman, in the history of the Philippine politics, no? Sino ba talaga ang sinungaling? Babalik ko lang yung sinasabi ko, ba? Sino ba ang nagsisinungaling? Yan nga po eh. Hindi lang po nagugulat ang taong bayan, no? Hirap na pong maniwala sa mga sinasabi ni President Marcos Jr. ngayon, no? Listen, nagsasabi siya ng totoo dito. Pero hindi mo talaga maiiwasan na yung taong bayan, no, ay mag-iisip, totoo ba kaya talaga ito? Is this really real, no? Itong mga sinasabi niya. Kasi mga kababayan, sawang-sawa na po ang taong bayan, ang mga ordinaryong Pilipino. Sawang-sawa na po sa mga sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr., no, na hindi naman totoo. Diba? Kaya ngayon, instead na pinalalabas niya na si former President Duterte ang sinungaling, naiisip ng taong bayan, no. Hindi tama yan. Ikaw ang mas sinungaling. Kasi sa dami ng pinangako mo, wala kang tinupad. Diba? Wala eh, di ba? Sinong sinungaling? Sino ang mahistory ng sinungaling? Hindi kayo. Balikan natin yung video, mga kabayan. Meron ka bang nakita na budget sa ganito, blanco? Budget sa ganyan, blanco. Huwag kayong magsisinungaling. It's not only inaccurate, sabi ni Tatay Digong, but it is totally invalid. Hindi pwedeng mag-blanco-blanco. May ebidensya po, no? May ebidensya po sila na pinangahawakan, kaya nga binusisi nila eh. Pero sinasabi naman ni PBBM, no, wala. Si PBBM nagsasabi na sinungaling si former PRRD, pero wala po siyang pinapakitang ebidensya, no? Sinabi niya lang sa website. Alam niyo naman po, mga kababayan, sa website na yan, pwedeng isang, di ba? Kung ikaw yung nasa back end, you can delete anytime. Okay, natuklasan yan ni 3rd District Representative Isidro Ungab. Ayon sa ulat, may blankong bahagi ang BICAM Conference Report. Karamihan ay agriculture at unprogrammed appropriation. Yan. Kita nyo na? Posible talaga yan, mga kabayan, kasi tingnan nyo ha. Nasaan ba yan ngayon ang may anomalya? Unprogrammed funds. Department of Agriculture, di ba? Kaya posible talaga yan eh. Posible yung sinasabi na yan. Okay, sabi pa ni Pangulong Duterte na ito raw pong pagbablanko dyan sa appropriations sa BICAM ay para kang nagbigay ng cheque na blanco. It's invalid. You do not leave any item there. Kung baga pala mga kababayan, di ba, napapanood po natin sa mga pelikula, di ba? Yung isang mayaman na tao, di ba, kukuha yan ng cheque tapos sasabihin, name your price. Kung baga dito, name your price na lang dyan sa blank na papel na yan. Name your price. Paano kung ilagay dyan 1 billion, 1 trillion? Naloko na. That's not allowed by law. And the budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. Eto po si Tatay Digong, in fairness, hindi po siya nananawagan na mag-alsa tayo. Sinasabi niya lang po, mali yan, Congress. Pahabol pa po ni Tatay Digong, please correct it or recall the budget and demand an explanation bakit dumating sa inyo. Siguro ko mga kababayan, no, alam rin naman siguro ng Kongreso yan eh, no? Hindi lang talaga sila umiimig. Kasi posibleng makinabang din sila in the future, di ba? Diyan sa mga blank-blank na yan. Ayaw niyong magsalita kasi buti na nga lang may nagsalita isa, di ba? Kung hindi pa naging kaalyado ng Duterte, hindi pa siguro magsasalita. Or nakita niya lang, di ba? Ng iba, nakita ng iba, hindi na lang magsalita kasi wala rin namang magagawa.
hayaan na lang. Pero nga dahil sa kayo po, no? Kayo po ay mas responsibilidad ng transparency and accountability to the people. Accountability to the people. No? Kailangan nyo pong ipaalam. No? Huwag nyo namang ganon. Kami po ang nagluklok sa inyo dyan, kung saan mang distrito kayo, no? Sila po ang nagluklok sa inyo dyan. Maging honest naman po kayo sa kanila. Di ba? Yan, na ganun ka, Blanco. O, di po ba? Magtanong po kayo. Ang dami nyong iniimbestigahan. 125. Ang itatanong lang po ninyo, ayan po, trilyon. Bakit po may mga blanco to? Bakit nyo kami pinapirma? Na mga blanco pala yung pinapirmahan namin. Kaya lang, imposible naman kung pumirma kayo. Ibabalik ko lang po, nangangantyaw kasi noon yung BICAM. Ay yung mga BICAM ng congressman. Aminado sila, nag-insert sila yung AKAP eh. Sabi nila, Aimee tsaka ni Senator Bato last year. Sabi nila, nagtaka na lang kami. Wala sa usapan ng BICAM yan. Tapos, pagpirma namin, meron na palang AKAP, yung AKAP. So yan nga po yung sinasabi ko mga kabayan. Maybe, no? Diyan nilalagay yung mga insertion. No? Diyan nilalagay yung mga insertion. Diyan sa blank item na yan. Diba? At sabi na, name your price. Nako po. Kaya palang laki-laki ng akap natin mga kababayan. 26 billion. Eh, yun lang siguro yung naisipang ilagay. No? Paano kung naisipan nilang ilagay 1 trillion sa akap? Oh, edi posibleng lumusot yun kasi nandun na eh. Last year. O ngayon, hindi na po pumirma si Bato. Ngayon nyo po sabihin na pumirma kayo ng blanco. Nung sinita kayo ngayon, sasabihin nyo na napapirma lang kami dyan. Okay. Ito po, sabi pa ni Tatay Digong, it is not only inaccurate, the budget is totally invalid. Huwag mo nang lituin mga tao pa sa bilyo. Hindi ako, okay na ako. Ayoko lang na niloloko mo sa channel ko yung mga tao. Oh. Huwag mong lokohin dahil trillion tong pinag-uusapan natin. Sagutin mo, valid ba o invalid? Sabi ni Tatay Digong, invalid yan. Yung budget natin dahil may mga blanco. Oh. Ngayon, sanay na sanay sila eh. Ganito po ang style nila lahat. Basta inatake mo sila sa mali nilang ginawa, ibabalik. Eh si Duterte nga, may 51 billion si Pulong. Puta, anong koneksyon nun? Anong koneksyon nun? Tsaka ito pa mga kababayan, pag may mga ganitong issue, no? Bawat isyong na ipinupukol sa kanila, lagi nilang parang naghuhugas kamay agad sila, di ba? Naghuhugas kamay, parang may wala yan eh, walang ganyan. Oh, pero hindi talaga mapigilan eh, hindi talaga mapigilan, no? Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan mga kababayan. Kaya, nako, kahit anong sabihin nila, no? Kahit anong sabihin nila, magdududa at magdududa pa rin ang taong bayan sapagkat yun na po ang nakasanayan, no? Kasi hindi naman sila loyal. Hindi po sila tapat sa mga sinasabi nila. Kaya yan na po ang resulta, no? Eh kung nung una pa lang, si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, kaya nga po nung sabi ko kanina, sabihin na natin totoong sinasabi niya na nagsisinungaling si former PRRD, no? Kung una pa lang, naging tapat na kayo sa mga pinangako ninyo, no? O hindi sana, there is no doubt, no? Na mararamdaman ng tao. Pag sinabi mong ito, eto talaga. Kasi alam nila na totoo ka. Eh paano? Bistado na po kayo. Hindi po kayo totoo sa mga sinasabi ninyo. Kaya ngayon, hirap na kayong mag-explain. Hirap na kayong papaniwalain ang taong bayan. Kung totoo man yung sinasabi nyong nagsisinungaling si former PRRD. Pero teka lang. Sino ba ang may history ng pagsisinungaling? In the history of the Philippine presidency, kayo na po siguro ang number 1, no? Na sino nga? Lingling.
Ha? Sa dito, sa may kay Pangulong Duterte ang binibintang na yung budget ngayon ay invalid. Alam niyo po, matagal na tayong pinaiikot ng mga matagal, binudol na tayo dahil naboto natin siya. Binubudol pa tayo mga katulad nito, no? Binubudol pa nila tayo tuwing may nakikita tayong problema. Si Sara Duterte nga may 125 eh. Si Sara Duterte, sagutin niyo yung mga tanong. Ang tinatanong na Oo nga. Palagi nilang sinasabi yan, 125. Nalinis na po yan eh. Ang tinatanong ng taong bayan, billions. Nasaan po yung billions? No? Na mga ano dyan, iba't iba. Ha? Alam nyo na yun mga kabayan, sinasabi kong billions. Na hindi nila maimbestigahan. Bakit? No? Bakit ayaw nyo magsalita? Oh, diba? Ayaw nyo kasing maging transparent sa napakalaking bagay. Napakalaking bagay na sana pakinabangan ng mga ordinaryong Pilipino. Pero ang ginagawa nyo, dito lang kayo sa katiting, no? Sa katiting lang na pondo na kung saan audited na. Paulit-ulit na lang mga kabayan nilang sinasabi. Pero wala nang naniniwala sa kanila kasi mismo po yung nagsabi na walang anomalya. So ano pa? Itigil nyo na yan, move on na kayo. Diba? Para mas marami kayong batas na magawa. Hindi, mag-focus lang tayo dito kasi talagang meron dito eh. Itong 125 million na ito, meron talaga to. May anomalya pa. May anomalya po talaga dito. Ang sakit nyong ang sakit nyong isipin, ang sakit sa banks, ang bag. Niloloko nyo ng ang taong bayan, harap-harapan pa kayong nagpapakatanga-tanga. Tanga-tanga. Tatanga-tangahan, yun. Hindi tanga-tanga. Nasaan ang pera? Nasaan ang pinagbentahan ng ginto? Saan nyo dinala yung 117 billion na kinuha nyo sa PDIC? Saan nyo dinala yung kinuha ninyo sa PhilHealth? Nasaan ang pinagbentahan ninyo ng mga yung lupain sa Star City, yung sa Makati? Nasaan yung mga pera na yan? Si Duterte, may ginagawang kasalanan niya, pumatayan na maraming tao, di ba? Uta, tapos na yan. Sumagot na kayo ngayon. O kita nyo, paulit-ulit kayo, kurakot si Duterte. Sagutin nyo yung mga binabato sa inyo. Hindi yung laging Duterte, tapos na si Duterte. Tapos na yung panunungkulan ni Duterte, pwede nyo namang kasuhan. Sinasabi natin yung kasalukuyan nangyayari ngayon. Kasi gusto siguro nila mga kabayan na pagdating po kay PBBM, tahimik lang lahat. Pagdating kay former PRRD, kailangan maingay kayo maingay. Alam nyo po, sa panahon po, sa dating administrasyon, no, wala pong ganyan. Mas marami pa nga po ang maingay. No? Mas marami pa ang bumabatikos. Bakit? Yung nagtatanggol lang naman sa dating administrasyon ay mga vloggers. Aminin ko mga kabayan, since sa last administration po ni former PRRD, nagtatanggol na po tayo. Nagsasalita tayo, no? Patungkol dyan. What I'm trying to point out, sa panahon ngayon, hindi lang po vloggers, no? Pati na rin mga mainstream media. Tahimik. Pagdating po sa administrasyon. Pero nung nakarang administrasyon, mainstream media, vloggers, no? Pinagtutulungan si PRRD. Pero wala silang magawa. Bakit? Mahal si PRRD ng taong bayan. Ngayon, ginagamit na nila ang mainstream media, mga vloggers, social media platforms. Bakit ganun pa rin ang sigaw ng taong bayan? No? Duterte pa rin. Hindi nyo ba nahahalata na mahal pa rin hanggang ngayon ang taong bayan ang mga Duterte? Kaya huwag nyo pong sasabihin na sinungaling si former PRRD. Tandaan nyo mga kababayan, abogado po, attorney po yan si PRRD. Hindi po yan magsasalita ng walang ebidensya, no?
Hindi po yan magsasalita ng walang maisasampal sa inyo na ebidensya. Pero kayo, salita kayo ng salita against sa kanya. No, he is lying. Where's the evidence? Where? Sa website daw, puntahan nyo. Wala na, dinilit. Hindi, joke lang. Hindi mo ako bumibisita dyan sa mga website na sinasabi nila eh. No? Kasi madaya po minsan yan. In just a blink, split seconds, pwede mabago mga information dyan. We need the physical evidences, mga kababayan. Diba? Wala na yung mga karibin natin. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.